Before this tutorial starts, shout out to Nerad Beast. Thank you for supporting. Sa video na to guys ay tuturo ko sa inyo kung paano mahanap yung pinakamalakas na band, paano i-band lock yung ating Huawei modem. First, pumunta tayo sa 192.168.8.1, then log in our account. So, merong lalabas na notice and pwede daw natin palitan ng ating default password dahil sobrang dali mahulaan. Try lang natin palitan ng ating password. Then, click apply kapag katapos na and may makikita tayong success. Subukan ulit natin mag-login guys gamit yung ating username and password. So, punta tayo guys sa dial app and then click network settings. Makikita natin dito yung mga band locking, mga band na available sa ating modem. So, dito naman guys sa network search mode, i-auto lang natin, and sa network preferred mode, piliin nyo ang tingin nyo available sa lugar nyo, which is sa akin. Try natin yung LTE. Then, click band 41 and then click apply. So, magre-refresh yung ating page guys, and ang ating modem ay magre-reset. So, tingnan natin ang kanyang speed. So, nag-open din nga pala ako guys ng notepad para malista natin yung mga speed at saka may palatandaan tayo. So, punta ulit tayo guys sa home dashboard para tingnan kung malakas yung signal at nakita natin na no service ang band 41. So, palitan natin ng band and tingnan natin ulit yung speed. So, punta ulit tayo ng information, dial up and network settings, and change our band into band 40 and then click apply. So, punta ulit tayo ng home dashboard and tingnan natin kung may signal na or malakas yung signal. So, nakita natin no service pa rin yung band 40. So, speed test natin guys ang band 40 and umabot siya ng 9, 10 Mbps, 11, 10, and 11. So, let's see the result. So, umabot siya guys ng 11 Mbps sa download and 2 Mbps sa upload. So, itry naman natin bumalik sa home and i-refresh natin. So, makikita natin ang band 1, merong 2 bars LTE 4G. So, itry ulit natin mag-second speed test. So, tingnan natin yung results. So, nakita natin guys na merong 10 Mbps download and 1 Mbps sa upload sa band 1 second test. So, subukan naman natin sa band 3 guys, and note na pala guys yung network, change na natin siya sa auto, hindi na sa LTE kasi walang LTE sa lugar namin. So, punta ulit tayo ng home guys and makita natin merong 1 bar na signal and try ulit natin mag-speed test gamit ang band 3. Merong 7 download and 0.50 upload sa band 3. So, medyo mababa siya guys.
So, subukan naman natin ang second speed test, guys. So, makikita natin guys na merong 7 Mbps sa download and 0.58 sa upload. So, balik ulit tayo sa network settings at piliin natin ang band 40 and then click apply. So, meron tayong 2 bars guys sa band 40. So, try natin mag-speed test. So, hintayin natin guys. So, merong test error na lumabas guys. So, click lang natin advance and then continue. Refresh lang natin yung speed test. So, ayun guys, makikita natin 4 Mbps lang sa download and 0.41 sa upload. So, sobrang bagal nito guys. So, sa second test naman guys, meron tayong 6 Mbps and 1.17 Mbps sa upload. So, medyo mababa pa rin yung signal guys. So, subukan naman natin ang band 41 guys. So, tingnan natin kung ito yung pinakamabilis or mabagal pa rin. So, sa band 41, meron tayong 2.45 Mbps sa download. Meron tayong 1.26 sa upload.
Second try, 4.94 at 1.26 sa upload. So, try ulit natin ang band 1. So, meron siyang 10 Mbps at 1.31 Mbps sa upload. So, itry na nating i-band lock yung 1 dahil yun yung pinakamalakas na signal. So, hanapin lang natin yung PCI at yung DL sa device information at yun yung ilalagay natin doon sa band locking. Then, i-click na natin yung lock para ma-band lock yung ating band 1. Click OK to continue. So, magre-restart yung modem natin guys. Mawawalan tayo ng internet. At kapag bumalik na yun, ay mag-login ulit tayo sa 92.168.8.1. So, makikita natin sa network settings guys ay naka-band lock na ang band 1. And meron tayong 2 bars sa ating Wi-Fi. So yun guys, kapag magbaband locking kayo ay piliin nyo yung pinakamabilis o pinakamalakas na signal. Dapat mababa rin yung ping tapos mataas yung Mbps. Thank you guys for watching this tutorial and stay tuned for more.